What? Isang OTS personnel nilunok or swallowed the money alleged stolen from departing traveler. Balita para sa iyo aking mga kabayan, mag-ingat po. Meron na namang nakawan sa NAIA Terminal Departure Area. Watch this video nang alamin kung ano po ba ito. Hi mga travelers at kabayan, welcome to another episode of Balita para sa iyo aking mga kabayan. Kayo po'y nanonood ng Jamie Iris Talk TV kung saan kayo po'y aking dadalhan ng mga videos about travel, lifestyle, career, business at buhay, OFW at syempre, para po sa episode nating ito, ating alamin ano na naman po ba itong balita na may nakawan na naman daw po sa NAIA Terminal ngayong buwan ng Setyembre. Paano po kayo makakapag-ingat? Ating alamin ano po ba ang nangyari at ano po ba itong nakawang ito so that when you travel, either arriving or departing from the Philippines, you can keep your items and things secured. Let's watch this video from SMNI News. Kinumpirma ng Office for Transportation Security na nilunok ng isa sa kanilang security screening officer ang perang ninakaw sa isang Chinese national noong Setyembre 8 ngayong taon. Si Cherry Light magbabalita live. Cherry, magandang gabi. Kyle, magandang gabi. Sa isang eksklusibong panayam ng SMNI News kay Yusek Mau Aplaska, ang administrator ng Office for Transportation Security, ay aminado ito na ito ang kauna-unang insidente ng paglunok ng perang ninakaw ng kanilang tauhan mula sa dayuhang pasahero. Setyembre 8, taong kasalukuyan na mangyari ang insidente ng paglunok ng pera ng isang babaeng security screening officer sa NAIA Terminal 1. Sa eksklusibong panayam kay Office for Transportation Security Administrator Yusek Mau Aplaska, ang naturang pera ay ninakaw umano mula sa isang Chinese national na pasahero ng paliparan. Nakumpirma nila ang insidente matapos makakuha ng CCTV footage sa paliparan. Setyembre 14 na sila nakakuha ng ebidensya dahil sa tagal na pagkuha ng CCTV sa Manila International Airport Authority o MIAA. Finally, nakakuha kami ng isang angle ng CCTV na nakita talaga na nilunok niya. Uminom pa siya ng tubig at saka tinutulak-tulak pa niya yung nilunok niya na pera. Pero paglilinaw ng OTS, bago nilunok ang pera ay nilagay muna niya ito sa isang botones na suot ng isang security screening officer. Nang mapansin na papunta na ang mga otoridad sa kanilang lugar para magsagawa ng inspeksyon, ay agad na tumayo ang OTS personnel galing sa kanyang upuan at saka tumalikod at sabay subo sa perang ninakaw. Maraming salamat SMNI News. Kumpirmado mga kabayan at travelers, nilunok po ng alleged screening security officer ang $300 na folded bills para maitago ang kanyang pagkuha sa pera ng departing Chinese passengers. Para sa karagdagang news at iba pang detalye, here is DZRH News. Kahit pinatahina ang mga bulsa, patuloy pa rin ang pagnanakaw ng mga tauhan ng Office of the Transportation Security o OTS ng Department of Transportation na nakatalaga sa Ninoy Aquino International Airport. Sa isang statement, sinabi ni OTS Administrator at Undersecretary Mau Aplaska na Marso pa lamang nang iutos itong tahiin at isara ang bulsa ng kanyang mga tauhan matapos maiskandalo sa kaso ng pagnanakaw ng kanilang tauhan sa isang Thai national na on transit lamang at palipad noon pa Japan. Giit ni Aplaska, noong mangyari ang naturang insidente, hindi siya nangimi na ipakulong ang sariling tauhan dahil sa pagnanakaw na ginawa. Ngayon naman, isa pang panibagong insidente ng pagnanakaw ang nakuna ng CCTV sa paliparan. Isang babaeng OTS security screener ang nakuhaan ng CCTV footage na nilulunok ang $300 na kinupit sa wallet ng isang Chinese tourist na dumaan sa final screening checkpoint ng departure side ng NAIA Terminal 1.
Sa video makikitang isinusubo ng screener ang pera na pilit ninulunok matapos magreklamo ang turista na nawala ng pera. Makikita rin na inabutan ng bote ng tubig ang babae para hindi mabulunan sa paglunok ng pera. Senyales na may sabwatan ng mga nakatokang screening officer para sa operasyon ng pagkupit sa wallet ng mga dumadaan sa kanilang pasilidad. Agad na sinuspindi na plaska ang SSO at 2 pang kasabwat ito na nag-abot ng tubig para malunok ang pera kahit pa naduduwal ito noon. Nangyari ang insidente noong Setyembre 8 ng gabi. Yan ang DZRH News, RH6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Maraming salamat, DZRH. Dahil napatunayan mula sa CCTV na merong $300 na isinubo po ang female security screening officer mula sa NAIA Terminal 1 last September 8. Atin na pong alamin ano naman po ang magiging aksyon at this point in time ng TSO regarding this incident. So let us find out all about it. Ating panoorin po ang ulat ng TV mula ang naman po sentro sa ngayon ng 24 investigasyon oras ng OTS o Office for Transportation Security tungkol sa nawawalang $300 ng isang pasahero sa NAIA Terminal 1 gabi ng September 8. Nag-conduct ng usual inspection and then later on yung pong ating pasahero ay bumalik po dun sa ating security screening checkpoint to raise his complaint nga po na nawawalan nga po daw siya ng pera. Ayon sa OTS, agad daw inaksyonan ang sumbong pero nang kapkapan ang mga naka-duty, wala silang nakitang dolyar kaya palaisipan kung saan ito napunta. Nang i-check sa CCTV, nakita ang isang 28 taong gulang na contractual employee ng OTS na tila may isinubo at inaalam ngayon kung ito ba ang nawawalang pera. Kung makikita po dun sa CCTV, isang beses lang po yung one time lang po niya isinubo yung object. Opo. Isang paspasan lang na gano'n. Opo. Meron po bang katabi po siyang OTS personnel nung ginagawa po niyo itong pagsubo na ito? Base po dun sa CCTV, meron din pong personnel dun sa kanyang tabi. Tinitignan natin kung yun nga po bang sinubo niya ay yung perang nawawala, na sinasabing nawawala nung pasahero. Same area din po siya, naganap yung Yes. pag-inom ng tubig? Yes. Hindi na po siya lumayo sa lugar niyang yan? Hindi na po. Tinatayuan niya? Makikita rin ang OTS personnel na tinatakpan ng kanyang bibig habang may hawak na bote ng tubig. Nakatayo sa kanyang tabi ang isa pang OTS personnel. Right now po, inimbestigahan po natin yung subject personnel na involved at yung supervisor niya. At mayroon pa pong isang personnel na involved dun sa incident po. So, bali 3 po yung under investigation po ng OTS. Initially po, dinenay po ng ating personnel na yun nga po, kinuha niya po yung nawawalang pera from the Chinese national nga po na umalis sa NAIA Terminal 1. Isinailalim na sa preventive suspension ng 3 tauhan ng OTS habang umuusad ang malalim na investigasyon sa insidente. Kasama na ang pag-alam kung ano ang isinubo at umano'y nilunok ng OTS personnel. Sa aming policy po, dun sa checkpoint, bawal po ang kumain dun sa area. So yun po ang tinitignan din natin, isa din po sa kailangan nating imbestigahan. We are actually coordinating with the PNP ABSI group po, no, para sa filing ng criminal case against dun sa kung ipopursue po ng we encourage po yung complainant, kung ipopursue niya po yung kanyang complaint, then we will assist him. Inaasahan na sa loob ng ilang linggo ay matatapos ang investigasyon at rekomendasyon ng OTS sa naturang insidente. Asahan po ninyo na magiging fair po yung aming investigation at kung may makikita po tayo na maling ginawa ng ating personnel, we will make sure na magkakaroon na tayo ng appropriate action. Could be administrative case with the ultimate penalty of dismissal from service para po hindi na makaulit at makapasok sa iba pang ahensya ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok. Maraming salamat, 24 Oras News. Ating mga kabayan, ating alamin, ano ba ang ginawa at ginagawa ng OTS sa mga situations such as this? Kasi simula pa po, manang nakaraang taon at the beginning of this year, meron na pong mga insidente regarding sa pagnanakaw sa mga departing travelers. So ating pong alamin mula sa DZBB 594 Super Radio. Makikita sa CCTV video ng palipara na may isinubong hinihinalang pera ang 28 anyos na babaeng OTS personnel.
Ayon sa OTS, sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon sa insidente. Kasama rin sa isinailalim sa preventive suspension ay ang mga kasamang personnel ng mangyari ang insidente para malaman kung mayroon itong naging kasabwat. Lalo't matapos ang reklamo ay wala namang na-recover na pera mula sa naturang OTS personnel at itinanggi nito ang pagnanakaw. Tiniyak naman ang pamunuan ng OTS na oras na mapatunayan nagnakaw ang kanilang personnel ay kanila itong tatanggalin at sasampahan ng kasong administratibo upang hindi na makapagtrabaho pa sa anumang sangay ng gobyerno. Gumagawa rin anyo sila ng paraan para maiwasan ang mga ganitong insidente, kaya noong nakaraang Marso din ay pinagbawal nila sa kanilang personnel ang pagsusuot ng jacket at pagkakaroon ng bulsa. Maraming salamat, DZBB. Sadyang nakakalungkot po mga kabayan na meron pong ganitong mga insidente sa ating airport. Nakakalungkot dahil ang uniforming ito ay dapat nabibigyan ng respeto at the same time sila po dapat ang mag-implement din ng safety ng ating mga baggage at security, hindi kunan ng laban ang ating mga bagahe bilang traveler. At naku po, you're the first person sa Pilipinas na siyang lumunok ng US dollar bills na allegedly ninakaw mo mula sa isang Chinese deporting passenger. Tunay pong nakakalungkot ang insidenteng ito na meron tayong mga kabayan na kayang na kumuha ng pera na hindi sa kanila, let alone, of course, para hindi sila matimbog at hindi sila mahuli. Aba, first time in the Philippines. Nakagawa ka ng history na ikaw ang una na naitala sa record ng NAIA na ikaw ang unang lumunok o nagswallow ng $300 bill. Naku, ano kayang epekto nito health-wise? Pero syempre mga kabayan, malalaman natin yan later on kung ano man po ang ibabalita nila. Pero tutukan po natin ang inyong kaligtasan kapag kayo po ay lumipad mula sa NAIA terminal. Mga kabayan, make sure that you secure your items. Kung sakasakali po na ito ay dadaan sa screening, siguraduhin niyo po na ihuli niyo na po ang inyong bag na merong kayong pera at mga jewelries kasi pinapatanggal nila sa atin yan. So mag-ready na kayo kapag kayo'y bago pa lang kayo mag-immigration, tanggalin nyo na po yung inyong mga jewelries, ang inyong mga pera, i-secure nyo po kung pwede nga, alam nyo yun, pin it inside your bag na mahirap makuha ng mabilisan ng sino mang magtangkang kawatan sa airport. We pray and we hope wala na ito kapag kayo ang nag-travel, pero it's better be safe than sorry mga kabayan. Kaya again, bago po kayo pumunta sa immigration, i-secure nyo na po ang inyong mga gamit, lalo na yung mga nasa personal bags ninyo, nang sa gayon ay hindi ito makuhanan. It's so sad kasi dapat hindi ganito yung feeling natin. Bilang mga travelers, dapat secured tayo at safe, di ba? Kasi nga dapat security screening officers, they are the one who's taking care of the security ng ating mga baggage when it comes to flying. But, you know, we should not be feeling fear na itong mga security screening officers, safe ba ang mga bag namin dito, mga personal bag at mga pera namin dito? Dahil alam nyo naman po, lalo na kung departure ito, ang mga kabayan po natin or even mga turista, let us just say, gumastos na yan during vacation at kung ano'y nalalabing pera doon sa kanilang mga wallet, iilan na lang po yan dahil magtatrabaho na naman po. Di ba tayo mga kabayan sa bayan kung saan po nandoon ang ating workplace para kumita na naman. Tapos, kukunin pa ng mga kawatan. That definitely is unacceptable and so bad. Pero mga kabayan, dahil hindi nga po natin alam ang estado, although we know, as per the airport officials, kanila pong pinaiigting ang seguridad na hindi na po ulit ito ulit, pero it's better na safe po tayo. So secure your items bago po kayo lumipad or mag-depart from NAIA terminal or any other terminal in our country. For those who will be arriving, ganun din po ang gawin ninyo. Secure nyo po ang inyong mga gamit. Siguraduhin po ninyo na ang mga
personal items, lalo na marami kayong pera mga kabayan, kapag arriving, di po ba, make sure po na it is kept in your personal bag na very, very secured, na mahirap kunin ng mabilisan. Yun naman po kasi ang key doon like ang wallet, di po ba? Kung ang wallet, nakalagay po doon lahat ng pera ninyo, mabilis buksan po yun. So, think of ways like secret pocket or something na nakalock inside your bag na hindi talaga makukuha agad kahit na sino gustong kumuha. At isang tip ko pa mga kabayan, ako po ang ginagawa ko, whether arriving or departing, huling-huli ko po nilalagay ang personal bag ko na may wallet or may jewelries ko. Para po paglagay ko po doon sa tray, kinakailangan po ito ay kasabay ko as much as I can, tinatimingan ko po yun yung pagpasok ko sa screening machine, kaya hinuhuli ko po siya talaga. Sometimes kapag meron pong mga tao sa likod ko, sabi ko, sige po, unahin nyo na po, lagay nyo na po yung items ninyo. Simply because gusto ko, di ba po, kakapkapan ka pa, minsan hindi kanila agad pinapapasok, sabihin, stop! Ganyan, di ba po? So, ang ginagawa ko, kapag talagang alam kong ako na, doon ko inalalagay yung tray ko, and then, tsaka po ako makakapasok. So, pagdating ko on the other side, nakalabas na po yung tray ko, makikita ko kung merong kamay na hahablot po doon sa aking bag. Pero, it doesn't happen all the time like that. Kaya, dapat po secure. Yung mahihirapan po sila na buksan. Kung pwede nga pong may lock yan mga kabayan, the better. Tapos kayo na lang ang magbubukas, hindi po ba? Screener na ito, yung nakalagay na item ni Chinese traveler, nilagay po sa tray yung personal items pero kinuha niya po for manual inspection. So hindi po malinaw na nasabi pero kung ang sinabi lang nila kinuha for manual inspection, so ibig sabihin hindi pinadaan doon sa mismong screener. So hindi po dapat yung mga kabayan, lalo na sa NAIA Terminal 1, madalas po ako lumipad dyan, kailangan dumaan sa screening. Pagkatapos lumabas po from screening, then that's the one. Kung meron pong lalabas sa mismong screen na parang items na hindi allowed, then that's the time they could actually take a look at it for manual screening. Kaya ako po mabilis, naku po, hindi po ako talaga papayag na yung personal bag ko ay mauuna sa akin kasi nga po just in case kalikutin po or buksan nila, I want to be there. Ang tanong, magsasampa ba ng kaso sa female security screening officer ang deporting Chinese passenger? Sinabi po mula sa ulat, they actually did try to contact Mr. Kai kasi mula po sa airport, sa Terminal 1's boarding gate 16, sinabi po ng mga airline representative in attempt to ascertain Mr. Kai's stance on filing a criminal case against the SSO, regrettably po. The report noted that Mr. Kai expressed reluctance, medyo nag-alangan po siya to proceed with such action. Clearly, sabi po ng report, Mr. Kai did not return to Manila to press charges because of the incident. Alam niyo mga kabay, nakakalungkot, hindi po natin alam kung ito po ba ang nakakapagbigay kalakasan ng loob dito sa mga kawatang ito dahil ang mga departing passengers, ang concern naman po talaga natin when we are about to leave or depart from the Philippines is makaalis na at makabalik sa trabaho. So sometimes yung mga kaso-kaso, hindi na natin maisip kasi ang focus natin is makapagtrabaho muli sa ibang bansa, hindi po ba? Hindi kaya sinasamantala ng ilang kawatan ito dahil alam nila na kung hindi naman niya kumbaga magsasampa ng kaso kasi paalis na yan eh. At minsan, alam mo yon, mas importante sa mga departing passenger yung sakay sa eroplano. Kaya minsan sinasamantala marahil nila ito. Again, that's my personal opinion but nakakalungkot ito pero mga opisyal ng airport, please do the necessary legal action sa mga taong ito nang sa gayon ay magtanda at kung may naiiwan pa pong mga kawatan, sana wala na, pero kung meron ay hindi na umulit muli. Nang sa gayon, kaming mga travelers ay can confidently travel in NAIA terminals and other international airports in the Philippines. So muli mga kabayan, ako po si Jamie Iris. Share nyo naman po ang inyong opinion. Let's talk about this sa ating comment boxes. So ingat po kayo. Kayo rin po ba? May mga incident kayo na naranasan sa any of our Philippine airports na alam nyo, nakunan kayo? Share nyo po para
iwas po ang iba pa nating mga kabayan. And at the same time mga kabayan, ang aking tip lang po sa inyo, make sure na secure nyo po ang items ninyo, lalo na ang personal bag at mga pera, especially if you're arriving in the Philippines. Make sure na hindi madali ito makukuha sa inyong bag nang sa gayon po ay ma-dissuade or alam nyo po yon, hindi makuhanan ang mga gamit ninyo. Hoping hindi na tayo ganitong nangangamba kapag pauwi ng Pilipinas. Sana excitement na lang po, no, na makita ang ating mga loved ones. But then again, it is what it is at this point in time. So iba yung pag-iingat mga travelers sa inyong pagdating or pag-alis sa Pilipinas. So with that mga kabayan, if you find this video helpful and informative, please click like, and I'm inviting you to subscribe to my channel. That's Jamie Iris Talk TV. Follow nyo na rin po ako sa FB page at TikTok account natin. Muli, may God bless you. Ingat po kayo mga kabayan if you're arriving in the Philippines or departing from the Philippines. Secure your bags everyone. God bless you all and see you in my next video.